Sa mata ng tao, ang pagiging lesbian ay hindi kailanman mababago. Sa ganang akin, hindi ko kayang baguhin ang aking sarili para maging isang ganap na babae. Pero dahil totoo ang mahal na Panginoong Sus na aking pinaglilingkuran, pusong babae na po ako ngayon. Pamilya ang nagsisilbing inspirasyon ng bawat isa at pamilya din ang bubuo sa sarili mong pagkatao. Ika nga nila, nanay ang nagsisilbing ilaw ng tahanan at ama naman ang nagsisilbing haligi. Paano na lang kung ang sinasabing haligi ng tahanan ay sadyang marupok? Yan ang mga nasaksihan ni Marian kung paano pagmalupitan ang kanyang ina sa kamay ng kanyang sariling ama at ipagpalit sila sa ibang babae na dapat sanay bilang isang haligi ng tahanan, siya dapat ang magbigay tibay sa kanyang pamilya. Bagkos, sarili din niyang ama nagwasak ng sanay masayang pamilya. Nagsimula po yung pagiging lesbian ko po nung yung father ko po, meron po kasi siyang bisyo ng kalalakihan na pagiging womanizer. Bali meron po siyang ibang pamilya po, mga anak, ganun po. Nung nag-start po yung pagiging lesbian ko po nung second year high school po ako. Kasi nagkaroon po ako ng trauma na yung mga kalalakihan po, katulad po ng papa ko na babae po, nananakit po ng asawa. Kaya po, ano po yung galit po tsaka yung trauma, natatakot po ako na magagusto po sa mga lalaki. Na hanggang sa nagkaroon po ako ng kaibigan po na lesbian. Nakita ko po siya na masaya po siya sa pagkarelasyon niya po, kapwa po babae. Pero hindi ko po kasi maintindihan yung sarili ko. Bakit hindi na po talaga ako nagkakagusto sa lalaki. Hanggang sa isang araw nagulat na lang po ako na babae na po yung nagugustuhan ko po. Tapos, ang mga kaibigan ko po mga lalaki, pero kaibigan lang po talaga kami. Hindi po yung dahil sa po nanliligaw, ganun po. Tapos pag meron pong gustong manligaw po sa akin, ang ginagawa ko po, gusto ko pong suntukin, tsaka sinisipa ko po. Tapos hanggang sa natatakot po sila sa akin, ganun po. Tapos nung dumating po na nag-college na po ako, ayun po parang nag-all out na po ako. Yung nagpaikli na po ako ng buhok. Tapos yung uniform po namin, pang babae yung palda sa college. Pero ang ginawa ko po, nagsisibilyan po ako, nagpapantalon po ako. Tapos panglalaki na po, inunti-unti ko po, panlalaki na po yung suot ko hanggang sa nagpapakulay na po ako ng buhok. Tapos hanggang sa para na po akong lalaki. Si Marian kasi, dati nakikita ko yan dito kasi same kami ng lugar. Talagang yung pananamit niya is nag-transform na siya sa pananamit ng panlalaki, kilos lalaki na talaga siya na parang nag-iba. Mas doon siya nag-out na. Tapos nalaman ko din na nagkaroon siya ng kalibin talaga na babae. Hanggang sa nagkaroon po ako ng nagugustuhan po na babae. Niligawan ko po siya. Tapos naging kami po hanggang sa naging po kami, yung magka-live-in po kami. Edad ko po noon, pa lang po ako noon, 16 po, ganun po. Hanggang sa, ayun po, nagdire-diretso na po. Yung pananabit ko po, pang lalaki na po. Tapos, noong time po na hindi na po talaga ako yung kumbaga, wala na ako yung nagiging karelasyon na kapwa ko lalaki. Kumbaga, alam ko na sa sarili ko kung ano ako. Na po ako yung lesbian po ako, ganun po. Hanggang sa, ayun po yung nabarkada po ako, natuto po akong magbisyo, yung alak, sigarilyo. Dati po, ang anak ko po ay naglalasing po siya. Madaling araw na po siyang umuuwi, nababarkada. At yun po ang isa po sa pinag-aalala ko sa kanya dahil nababarkada po siya. At ang isa pa po ay dati po siyang lesbian. May kinakasama po siya na babae. Tapos meron po kasing time po na broken hearted po ako sa babae.
So, ang ginawa ko po, naglalaslas po ako, yung nilalaslas ko po mula dito hanggang dito. Tapos, ano po yung nagpapakalango po ako sa alak, hanggang sa umuwi po ako na suray-suray na po, madaling araw, umiiyak, gano'n po. Yung ano po kasi yung parang suicidal po ako gano'n. Tsaka hindi po kasi matibay yung relasyon namin sa pamilya. Wala po akong nasasabihan na problema sa pamilya ko. Kaya sa barkada po ako lumalapit, gano'n po. Hanggang sa yung parang gusto ko nang magpakamatay nung na-broken hearted po ako, yung magpapasagasa po ako sa sasakyan. Pero mayroon lang pong umatak na kaibigan ko sa akin kaya hindi po ako namatay nung time po na yun. Dahil sa labis na pangungulila sa pagmamahal sa kanyang pamilya na ang buong pag-aakala niya sa kapwa babae niya matatagpuan ang tunay na pagmamahal. Yung pagmamahal po kasi na hinahanap ko po sa pamilya ko po, natagpuan ko po sa kapwa ko po babae. Dahil po yung pamilya po na kinagisnan ko po, magulo po. Yung araw-araw po na masasakit na salita na sinasabi. Araw-araw po na masasakit na salita na naririnig ko po sa pamilya ko, yung pag-aaway po nila sa harap po namin. Magulo po yung aming buhay. Kaya doon po nagsimula yung pagiging lesbian ko po. Nung naghahanap po ako ng pagmamahal, ng kalinga, ng atensyon po na hindi ko po nahanap sa pamilya ko po. Yung pamilya po kasi na kinagisnan ko po, bali, meron pong ibang babae po yung papa ko po. Meron po siyang ibang kinakasama hanggang sa nagkaroon sila ng anak. Tapos lagi silang nag-aaway ng mama ko po. Nagsasakitan sa naririnig po naming magkakapatid. Kaya lumayo po yung loob ko sa papa ko po. Then nagkaroon po ako ng trauma na naiisip ko na lahat ng mga kalalakihan, katulad po ng papa ko. At yung mga barkada ko po noon, ganun din po yung mga pamilya po nila na kinagisnan nila. Magulo din po yung buhay nila. Kaya yung kaligayahan, yung pagmamahal, yung atensyon, natagpuan ko po dun sa mga barkada ko. Hanggang sa yung pagmamahal po na hinahanap ko po, na dapat sana sa pamilya ko po matatagpuan, mararamdaman. Na naramdaman ko po siya dun sa naging karelasyon ko po na kapwa ko po babae. Nung nalaman ni Marian na may karamdaman ng kanyang ama, imbis na galit at poot ang umiral sa kanya, awa at pagpapatawad ang nangibabaw sa kanyang puso. At ang dating kinamumuhian niya, siya pala ang magiging daan para makilala nila ang mahal na Panginoong Hesus. Nakilala po namin ang mahal na Panginoong Hesus sa pamagitan po ng papa ko. Nagkaroon po siya ng marubang karamdaman na cancer. Noong time po na yun, stage 4 na po yung cancer niya, may taning na po. Meron pong kaming kapitbahay na taga Jesus Miracle Crusade na nag-invite po sa lola ko na dumalo po sa gawain. Nabalitaan niya po yung papa ko, meron pong karamdaman na malubha. Ngayon po nung nakadalo po si papa at si mama, gumaan po yung pakiramdam nila. Nabautismuhan po sila sa pangalan ni Jesus. Noong time po na yun, yung papa ko po, nagulat ako kasi dumalaw po ako sa bahay. Tapos, nanghingi po siya ng tawad sa akin. Tsaka sa mga nagawa niya. Tapos, nagsusulat siya, nanghihingi ng tawad sa pamilya niya na nasaktan niya, nagawa ng hindi maganda. Nagugulat na po ako nun kasi kilala ko po yung papa ko na kahit minsan hindi ko narinig, kahit ilang beses niya kaming sinaktan, physical, verbal, mga masasakit na salita, hindi ko siya narinig na hingi ng tawad sa amin. Pero for the first time, narinig ko siyang nanghingi ng tawad. Ngayon, nagsabi yung mama ko, may dinadaluhan po sila na church. Yun nga po yung Jesus Miracle Crusade. Nagugulat na lang po kasi iba na po yung pananamit ng mama ko. Nakapalda po siya. Samantalang mainit, nakapanghaba ng palda, ng damit. Tapos po nung dumating po sa punto na yung papa ko po hindi na po kasi nakikimotherapy. Tapos nahilo siya.
natumba po siya, dinala po namin sa ospital. Kasi iniisip ko baka na-fracture. Tapos nung nasa ospital siya, nanghina siya ng nanghina. Tapos yung physical na katawan niya bumagsak. Naging butot balat na lang po siya, tapos oxygen na lang yung bumubuhay sa kanya. Kahabagan po ng Panginoon, sabi po ng mama ko magpapa-pray over po siya. Tapos po, doon po sa ospital, may mga pumunta po na mga prayer warrior. Tapos yun po yung umpisa na narinig ko po yung pinagaling sila ng mahal na Panginoon. Cancer po niya, pinagaling ng mahal na Panginoon. Yung ketong niya. Tapos may narinig po ako doon na dati siyang babaero. Ganun po yung papa ko. Iniisip ko po na kung maglilingkod kami doon sa Diyos na pinaglilingkuran po nila, dadalo po kami. May pag-asa na mabago po yung papa ko, mabuo yung pamilya namin, na maglilingkod kami sa mahal na Panginoon. May pag-asa pala na gagaling po yung papa ko. Pero iniisip ko na po noon, kasi nanggaling na rin po ako sa mga ibang Christian fellowship. Sinasabi nila sa akin na ang nilikha ng Diyos ay lalaki lang tsaka babae. Hindi ko po kasi kaya na yung bitawan yung pagiging lesbian. Lalo may kinakasama po ako na kapwa ko po babae. Pero dahil po sa papa ko po, na gusto ko pong gumaling, dumalo po ako. Ayun po, nung nabautismuhan po ako, na yung pagdalo ko po sa church, yung narinig ko po yung mga awitan, yung solemn song. Noong time po na yun, hindi ko po alam hindi ko po mapigilan yung iyak, yung pagluha. Tapos, yun nga po, yung po pala yung banal na presensya ng mahal na Panginoon na sinasabi po ng mga nagpapatotoo na nararamdaman po pag nagpupuri sa mas kahabagan po ng mahal na Panginoon. Yung mga, kumbaga, yung gabay, andyan yung gabay ng mahal na Panginoon. Naiayos yung pamilya po namin. Tapos yung grabing hirap ng pamumuhay namin dati, wala kaming bahay. Tapos yung burol ng papa ko, lahat na kami nun nabautismo na habang nakaburol yung papa ko, nabautismohan yung kapatid ko. Sinunod niya yung bilin ng papa ko. Tapos dun bumuhos yung pagpapala ng buong pamilya na kami naglilingkod. Binigyan kami ng bahay ng mahal na Panginoon. Kahabagan po, yung bakanting bahay ng tito ko, binigay niya sa amin, second floor po nun. After po nung pagsubok na pagdaanan namin, yung buhos ng pagpapala. Sa kabila ng mga pagsubok na dumating sa kanyang buhay, natutunan ni Marian na maging matatag at kumapit sa Diyos. Dahil para sa kanya, pagsubok din ang nagpatatag ng kanyang pananampalataya. Yun ang nagsilbing aral sa kanya. Yung tumatak po sa puso't isip ko po, na nagsilbing aral po sa akin, sa lahat po ng naranasan ko po, mula po nung hindi pa po ako nakilala sa mahal na Panginoon hanggang ngayon po, ay yung pag-ibig po na nagmumula sa mahal na Panginoon. Pag-ibig po at pagpapatawad. Kasi po yung naranasan ko po na kahit hindi natin kasama ang Diyos, hindi natin siya nakikita, pero mararamdaman natin siya. Hindi, yung pag-ibig na nagmumula sa mahal na Panginoon na hindi natin siya makikita sa tao. Hindi na natin siya mahahanap sa tao, sa mahal na Panginoon. Kasi dati, hinahanap ko yung pag-ibig na kukumpleto sa pagkatao ko, pag-ibig na bubuo sa akin na winasak po nung pagiging broken family po namin. Pero nung nakilala ko po ang mahal na Panginoon, yung mahal na Panginoon po yung nagbuo po sa akin. Tsaka tinuruan po niya ako na yung magpatawad. Kasi po yung galit sa puso't isip ko, yung trauma ko po sa nagawa po ng papa ko po na kasalanan po niya sa pamilya po namin. Yung pagpapatawad po yung tinuro ng mahal na Panginoon na patawarin mo yung kapwa mo kahit na merong siyang nagawa na hindi maganda sa'yo. Parang kumbaga yung aral na nasa Biblia, yung pagpapatawad. Kumbaga, nung nakakilala ko sa mahal na Panginoon, true to life namin siyang nararanasan, yung nakalagay sa Biblia. Para kay Marian, pag-ibig at pagpapatawad ang sagot sa hinahanap niyang kapayapaan sa buhay na ngayon kanila nang tinataglay.
Paglapit sa Diyos at tanggapin ng buong puso't kaluluwa ang naging daan upang makalaya sa bangungot na nakaraan. At pagpapasalamat sa mahal na Panginoong Hesus na ngayon ay muli na nabuo ang nawasak na pamilya. At sama-sama na silang sumasamba sa Diyos na buhay.